Nung sumuko ang mga huling Kastilang narito, natuldukan ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Iyan ang kasaysayan ng baler. Magandang araw sa inyo. Senyora Felisa. Felisa. Sa pelikula, sinasabing sa baler daw ay may love story. Pero bago ko alamin ang kasaysayan nito, balita ako may wild side din ang lugar na to. Ang dami-dami kong lugar na naikot dito sa Pilipinas. Maniwalat kayo sa hindi, first time ko dito sa baler at medyo nakaka-excite siya. Makikita nyo naman ang alon ngayon. Napaka-perfect na kondisyon para gawin yung gagawin ko, which is to learn how to surf. Sa lakas ng alon, isang surf paradise ang baler. Pero dahil kakaunti ang nakakaalam nito, ilan lang ang nakaka-experience mag-surf dito. Layan ng mundo ang ganda ng baler nang gamitin itong location sa Hollywood film na Apocalypse Now. Actually, makikita natin dun sa dulo nitong beach na to, yung Charlie's Point. Doon pinasikat yung scene ng Apocalypse Now. Ang nakakatuwa doon, dati hindi pa kilala ang surfing dito. Nung nag-shooting dito yung mga artista, dala nila yung mga surfboard nila. Ngunit nung pag-alis nila, nung pag-pack up ng shooting, iniwan na nila yung mga surfboard nila sa locals na naging interesado na sa surfing. Sa ngayon, marami na ring dayo ang bumibisita rito at unti-unti na ring nagkakaroon ng mga resort. Naniniwala ang mga taga-baler na malaki ang potensyal ng bayan nila para maging next tourist destination. Siyempre, hindi ako papahuli, kaya kahit medyo may konting kaba, hindi ako papayag na hindi masubukan ang pinagmamalaking surfing. Ang lamig ng tubig, parang hindi ko yata kaya. Pero teka, natatapang ang mga Pinoy ng baler. Kaya sugod! Parang mapapahiya yata ako. Hindi pala biro ang mag-surf. Sobrang lamig ng tubig, makalipas ang kalahating oras, sumuko na ako. Medyo mahirap yung first time, lalo na sabi nga nila medyo yung panahon daw ngayon kakaiba. Yung mga alon nagsasalungat, naglalaban-laban kung saan direksyon ng gagaling. So para sa beginner, medyo mahirap yon. Isa lang na nakakalungkot, nakapuna-puna dito sa beach ay ang dami ng basura at kalat. Di man natin masisi ang dagat na nagdala na to dito, pero syempre isa lang naman pinanggalingan ng mga basuran to, kundi tayo. Bukod sa surfing, pinagmamalaki rin ng baler ang kanyang mga dive sites. So nandito tayo ngayon sa dive spot nila na tinatawag na Anyaw Inside. Medyo maalon, rough waters, pero sabi nila yung coral garden daw sa baba, maganda. Marami daw makikita iba't ibang klaseng corals and hopefully, meron daw cuttlefish. Mukha siyang pusit na hindi pusit, na gumagala-gala. Kung matsempohan natin, swerte. Kung hindi, well, tignan na lang natin. So, Medyo malakas ang kuryente sa ilalim. Pero hindi ito nagisagabal para makita namin ang itinatagong ganda nito. Maya-maya pa nga, isang cuttlefish ang nakita namin.
malakas ang current. Pero at least nakita namin yung cotton tooth. Di man siya kalakihan, at least nakakita tayo isa. Maraming corals. Pero as you can see, malakas ang kuryente. So maybe subukan na lang natin uli some other day dito. Bukod sa Anyaw, may iba pang mga dive sites dito sa Baler, tulad ng Cobra Reef. Aba, dito pala ako makakita ng Kastila. Ito ang tinatawag na Spanish dancer. Karaniwan ito makikita sa Red Sea, pero sa pambihirang pagkakataon, namataan ito sa underwater ng Baler. So far, yung mga nakita namin na dive sites, tatlo yung may napakalaki ng potential. Una yung Nabaliw Reef, kasi ang ganda ng formation ng kanyang reef. Maraming mga swim-through arts, mga ceiling na, ang dami mga invertebrates na nakadikit sa ceiling. Tapos yung mga natural lights, butas, ang ganda talaga. Sa Nabaliw Reef, makikita ang mga underwater caves na maihahalin tulad sa sikat na Blue Hole sa Palau. Pinahanga ako ng Baler. Posibleng marami pang hindi natutuklasan sa ilalim ng karagatan nito. Sa paglalakbay ko sa Baler, totoo palang kahit sino pwedeng ma-inlove dito. At bagaman matagal na natapos ang digmaan sa lugar, nagsisimula naman ang bagong laban na ipakilala ang Baler bilang isang obra ng kalikasan. Sa ngalan ni Romy Garduce, ako si Kiko Arustia, born to be wild.